kalahati ng mga sapilitang tagapagmana. Ang isa pong taong namatay na may mga iniwang properties o ari-arian na kanyang naipundar, nung siya pa ay nabubuhay, ay maaaring magpamana sa mga taong nararapat na tumanggap ng kanyang pamamahagi. Ang mga naiwanang ari-arian na ito ay personal properties o kaya ay mga real properties ay ang tinatawag na estate of the decedent. Ang estate ay ang bahagi ng mga ari-arian ng taong sumakabilang buhay na mula sa kanyang kapital o para-personal properties o sa kanyang parte mula sa mga absolute community of properties or conjugal partnership. Ang mga ari-ariang ito ay paghahatian ng kanyang mga tagapagmana na tinatawag na mga sapilitang tagapagmana or compulsory heirs. Sang-ayon po sa batas, ang mga sumusunod ay ang mga sapilitang tagapagmana. Una, lehitimong anak at mga kaanak o descendants sa kanilang mga lehitimong magulang at ninuno. Ikalawa, sa kawalan ng mga nabanggit, lehitimong magulang o ninuno sa kanilang mga lehitimong anak at kaapuhan. Ikatlo, ang lehitimong asawa na natirang buhay o widow or widower. At ikaapat, mga hindi lehitimong anak. Ang mga magmamanang ito ay tinawag ng mga sapilitang tagapagmana, hindi dahil sa sila ay pinipilit na tanggapin ang ipinamamana sa kanila, kundi dahil sila ay hindi maaaring ipagwalang bahala ng isang namayapa. Alinsunod dito sa intensyon ng isang tao na ang kanyang pagsisikap ay ilaan lamang para sa kanyang mga mahal sa buhay at kadugo. Subalit hindi nangangahulugang pipilitin ang tagapagmana na tanggapin ang kanyang mana kung ito ay hindi niya nais tanggapin. Maaari niya itong tanggihan kung ito ang kanyang nanaisin at mapupunta ito sa iba pang mga itinalagang tagapagmana ng batas. Ang hatian ng mga mana ay depende kung ang taong yumao ay may iniwang last will and testament o habilin o wala. Sangayon sa batas, ang huling habilin ng isang namayapa ang dapat sundin, maliban lamang kung ang karapatan ng mga sapilitang tagapagmana ay maapektuhan. Kapag ang yumao ay may iniwang huling habilin o testamento, ang parte ng isang lehitimong anak ay kalahati ng maiiwang estate ng namatay na nanay o tatay. Ang natitirang kalahati ng nasabing estate ay tinatawag na free portion. Sa free portion na ito, kukunin ang parte ng surviving spouse at ng mga hindi lehitimong anak, kung mayroon man, at ang matitirang bahagi ng mga ari-arian na sakop ng free portion ay maaaring ipamahagi ng yumao sa kanyang huling habilin sa ibang tao. Article 888 of the Civil Code. Ang parte ng mga lehitimong anak ay naaayon sa kanilang bilang. Kapag iisa ang lehitimong anak, ang balong asawa ay magmamana ng ikaapat na bahagi ng hereditary estate ng yumao. Kung dalawa o higit ang bilang ng mga lehitimong anak, ang parte ng balong asawa ay katumbas ng parte ng isang anak. Ang parte ng balong asawa ay kukunin mula sa free portion ng hereditary estate. Article 892. Kapag wala namang lehitimong anak ang yumao, subalit naiwan pang buhay ang kanyang magulang, ang balong asawa ay makakatanggap ng ikaapat na bahagi ng hereditary estate at ito ay kukunin pa rin sa free portion. Kapag ang naiwan ng yumao ay hindi lehitimong anak, ang balong asawa ay tatanggap ng ikatlong bahagi. Ang isa pang ikatlong bahagi ay mapupunta sa mga hindi lehitimong anak at ang natitirang ikatlong bahagi ay maaaring ipamigay ng yumao sa iba pang tao. Ang isang hindi lehitimong anak ay magmamana ng kalahati ng mana ng isang lehitimong anak at kukunin ito sa free portion ng naiwanang mamanahin pagkatapos maibigay ang parte ng balong asawa. Article 176 of the Family Code in relation to Article 895 of the Civil Code. Yun pala! At ito po ang ating hashtag Pala Knows. Manood, magtanong,
para